Humingi muna tayo ng update mula sa Department of Justice. Yusek, magandang tanghali. Mahigit 100 distressed OFWs ang ligtas na nakabalik sa Pilipinas sa tulong ng DOJ. Pwede bang magbigay ng detalye tungkol dito? Asik Deal, kaagapay ang Department of Justice Interagency Council Against Trafficking o IACAT, ligtas na nakabalik sa bansa ang nasa 114 distressed overseas Filipino workers mula sa Laos, Myanmar at Cambodia. Karamihan sa kanila ay biktima ng mga peking online job offers na kalaunan ay nauwi sa pang-aabuso, karahasan at hindi makataong pagtrato. Binigyan ang mga repatriated OFWs ng medical care, psychosocial support at legal assistance. Naglatag din ang pamahalaan ng reintegration programs para mabigyan sila ng kabuhayan dito sa Pilipinas. Ayon kay DOJ Assistant Secretary Mico Clavano, ang operasyon ay patunay sa pinaigting na kampanya ng gobyerno laban sa human trafficking. Binigyang diin din ng DOJ ang mahalagang papel ng taong bayan sa paglansag sa mga sindikato at personalidad sa likod ng human trafficking. Nag-iwan naman ng paalala para sa publiko si Justice Secretary Boying Remulla na laging mag-ingat, ugaliing magsuri at huwag basta-basta maniniwala sa mga nakakaingganyong online job offers. Yusek, muli naman din pinagtibay ng liderato ng DOJ yung panata ng gobyerno tungo sa isang bagong Pilipinas. Pwede ka po bang makapagbahagi ng detalye nito? Asik Deal, pinangunahan ng DOJ ang Executive and Management Committee meeting sa Makati City kamakailan bilang bahagi ng kampanyang Real Justice for All ni Secretary Boying Remulla. Kasama sa pulong ang mga attached agencies ng DOJ na nagpresenta sa mga naging tagumpay nito sa mga nagdaang taon, kasabay ang paglatag sa mga plano nito para sa 2026. Tampok sa naging meeting na ito ang mga sumusunod: ang 91.46% prosecution success rate ng National Prosecution Service at naging tagumpay nito laban sa agricultural smuggling, modernisasyon ng Bureau of Corrections at Land Registration Authority, pagpapalaya sa mahigit 25,000 PDLs ng Bureau of Corrections sa bisa ng epektibong pagpapatupad ng Good Conduct Time Allowance o GCTA law at ang mataas na performance rating ng Public Attorney's Office. Taon-taon ikinakasa ang ganitong pagpupulong ng mga matataas na opisyal ng DOJ at mga attached agencies nito para tiyaking nakahanay ang plataporma ng ahensya sa misyon ng isang bagong Pilipinas. Yusek March, may pahabol lang tayo sa update. Kasi nitong over the weekend, you were heard talking about the accomplishments of DOJAC. Pwede mo bang ibahagi yung naging accomplishment, yung napalaya isang 70-year-old PDL? Okay, so last week, nagkaroon kami ng katarungang caravan sa Bureau of Corrections sa Muntinlupa sa medium security compound na kung saan yung pagkatapos namin mag-conduct ng legal aid, may nakita kami yung isang PDL na ripe for release na pala siya. At dahil doon, nakita namin na, may mga kulang na lang ng dokumento, kaagad-agad, sinuri namin ito mabuti at tinulungan namin kung paano mapabilis yung paglaya niya. So, 20 years na siyang nasa kulungan, na-serve niya na yung kanyang sentence, pero medyo nag-overstay na siya kasi dapat na-release na siya years prior. Kaso, dahil nga wala ng abogado, kulang-kulang ang mga dokumento, at dahil nakita natin yung ganitong problema, agad-agad na asikaso naman at na-process na kagad. I think pa-release na siya this week. So ito yung mga naggagawa ng DOJ Action Center. Okay, maraming salamat sa mga ibinahagi ninyo sa aming updates mula sa DOJ, Yusek March.